ang panahon ng Kwaresma ay hindi panahon ng pagpapakitang gilas. Ang panahon ng Kwaresma ay tungkol sa pagtuklas sa katayuan nating likas. At ano ang katayuan nating likas? Ito'y narinig nating sinabi ng tinig mula sa langit kay Jesus sa kanyang pagbabagong anyo. Ano ang sabi ng tinig mula sa langit? Ito ang minamahal kong anak. Pakiulit. Na para bang gustong sabihin sa atin ngayon, ikaw ang pinakamamahal kong anak. Nung tayo'y binyaga, naging anak tayo ng Diyos. At ang hinihiling sa atin ngayong linggong ito, panindigan natin ang pagiging anak ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sino man ang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon, kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, mahigpit na tinagubilin sa kanila ni Jesus. Huwag ninyong sasabihin kanino man ang nakita ninyo, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Minsan po, niyaya ako ng isang kaibigan na kumain sa labas. Alam po ninyo, madali naman akong yayain kumain sa labas. At madali din po akong pakainin. Ang hindi ko lang naman kinakain, yung hilaw, plastic, bakal, at saka bote. Pero lahat po kinakain ko na. Nung malapit na kami sa restaurant, sabi ko, mahal dito. Kasi alam niyo naman, makikita mo naman yan, di ba? Pag maganda yung itsura ng restaurant, alam mong mahal. At nung dumating yung pagkain, syempre, nananabik ako, mahal ito, siguro masarap. Laking gulat ko, nung unang kagat ko, hindi masarap. Sa loob-loob ko, masarap pa yata yung pagkain namin sa kumbento. Tapos, siguro napansin nung kaibigan ko na parang hindi ako nasyahan. Sabi sa akin, Father, alam mo, mahirap talaga ma-appreciate yung pagkain dito. Pero tingnan mo naman, ang ganda ng lugar, ang ganda ng plating, ang ganda ng pagkakaayos sa pinggan ng pagkain. O diba, Instagrammable? Naisip ko, ngayon ba kumakain ng tao para may ma-flex sa social media at hindi para mabusog at para masarapan? Minamahal ko mga kapatid, ito'y nagpapakita ng isang tendency ng tao na kung minsan ay nahihirapan tayong iwasan. At ano yun? Yung magpakitang gilas. Kaya kung minsan, hindi na tayo nagpapakatotoo. Kasi ang mahalaga, kung ano yung gustong makita ng ibang tao. Kasi gusto nating mag-viral, gusto nating mag-trending, gusto natin Instagrammable, gusto natin likeable tayo sa ibang tao.
Kaya itong social media, naaapektuhan na rin talaga yung ating pag-iisip. Pero minamahal ko mga kapatid, ang panahon ng Kwaresma ay hindi panahon ng pagpapakitang gilas. Ang panahon ng Kwaresma ay tungkol sa pagtuklas sa katayuan nating likas. At ano ang katayuan nating likas? Ito'y narinig nating sinabi ng tinig mula sa langit kay Jesus sa kanyang pagbabagong anyo. Ano ang sabi ng tinig mula sa langit? Ito ang minamahal kong anak. Pakiulit. Na para bang gustong sabihin sa atin ngayon, ikaw ang pinakamamahal kong anak. Nung tayo'y binyagan, naging anak tayo ng Diyos. At ang hinihiling sa atin ngayong linggong ito, panindigan natin ang pagiging anak ng Diyos. Kung tayo'y anak ng Diyos, hindi tayo likas na masama. Minsan kasi ginagawa nating excuse yan eh. Father, ito talaga ako eh. Ito yung totoong ako. Ginagawa nating excuse yan kapag ipinapakita natin yung bad side natin. Pero ang tanong, ikaw ba yung masamang bahagi lang ng iyong pagkatao? Oo o hindi? Ikaw ba yung masamang bahagi lang ng iyong pagkatao? Oo o hindi? Hindi. Hindi ka masamang tao. Dahil ang Diyos na lumikha sa iyo'y mabuti, ikaw na kanyang anak ay parang hindi kayo kumbinsido. Ang Diyos na lumikha sa iyo'y mabuti, kaya ikaw na anak niya ay at hindi lang yun. Sinasabi sa ikalawang pagbasa natin ngayon, hindi ka lang mabuti, kundi pinawalang sala ka. In short, banal ka. Tingnan nyo nga po yung katabi ninyo. Mukha ho bang mabuti at banal? Hindi po ako magugulat kung hindi halata. Sapagkat kung minsan po, madadaya tayo ng itsura. Hindi halata. Pero ang totoo, nung tayo'y binyagan, tayo'y pinawalang sala, tayo'y pinabanal, tayo'y mabuting tao. Kaya sana wag nating maging katwiran na ang totoo nating pagkatao ay yung masama. Dahil ang totoo nating pagkatao ay yung mabuti. Totoo naman na may mga kahinaan tayo. Amen. But that's only a part of you. At yung mga kahinaan na yan, yung mga masamang bagay, yung masamang ugali natin na yan, pwede nating baguhin yan. Pwede o hindi? Pwede o hindi? Mahirap o madali? Ayun, very good, honest kayo. Mahirap talagang baguhin yung masamang ugali, pero pwede. Kaya ngayon yung hamon sa atin ngayong panahon ng Kwaresma, yung mga bagay na mahirap, yun ang piliin natin. Dahil madalas, yun ang makabubuti para sa atin. At doon lumalabas yung totoong tayo. Our ability to choose goodness over evil. That is who you are. Yan ay ang totoong ikaw. Bilang anak ng Diyos, kaya mong magpakabuti kaysa magpakasama. Amen? At pangalawa, hindi tayo likas na masama kundi mabuti. At hindi rin tayo likas na pasaway. Tayo ay likas na masunurin. Narinig natin sa unang pagbasa ngayon, yung pagsunod ni Abraham kahit mahirap. Madali po ba yung hinihingi ng Diyos na ialay niya yung kanyang anak? Makinig kayo. Pag sinabi ng Diyos noon na mag-alay, ang ibig sabihin nun, patayin at sunugin. Kaisa-isang anak na ibinigay sa kanya, si Isaac, hiningi ng Diyos para ialay niya. Madali ba yon o hindi? Madali o hindi? Hindi. Sinunod ni Abraham o hindi? Sinunod. At hindi lang si Abraham ang masunurin, yung anak din niya. Imagine po ninyo yung anak niyang inosenteng-inosente. Walang kamalay-malay, niyaya siya ng tatay niya, anak, halika, mag-aalay tayo. Ang dala lang ng tatay niya, panggatong at kutsilyo. Lo, sino iaalay? Napakabigat siguro sa loob ni Abraham nung katotohanan na yung anak niyang iaalay. Pero nagreklamo ba si Isaac? Nagreklamo ba si Abraham?
Hindi. Sumunod lang sila. At dahil sa pagsunod nila, napahamak ba sila? Kaya binibigyan tayo ng halimbawa ng Panginoon. Hindi niya gustong mapahamak si Isaac, pero ginamit niya ang pagsubok na ito para ipakita sa ating lahat na kapag pinili nating sundin ang kalooban ng Diyos, hindi tayo mapapahamak. Amen? Kahit mahirap maintindihan kung bakit kailangan mong sundin mo, hindi ka mapapahamak. Di ba ganyan din naman dapat ang mga anak sa kanilang mga magulang? Mga anak, makinig kayo. Maraming bagay, pinapasunod kayo ng magulang ninyo pero hindi nyo maintindihan. Tama o mali? Bakit ba kailangan panligpitin yung higaan sa umaga? Bakit ba kinakailangan pati yung tutong ng kutsara isisin ko pag naguhugas ako ng pinggan? Bakit ba kailangan magwalis ng magwalis? Wala naman ako nakikitang kalat. Mga tanong na mahirap maintindihan. Pero kalaunan, maiintindihan mo rin. At yan ay para din sa iyong kabutihan. Tama o mali? Kayong mga may edad na, natutunan nyo yan sa buhay. Dati sumusunod kayo, nagdadabog kayo. Pero malauna, naintindihan ninyo, para din pala sa inyo ang sinusunod ninyo. Amen? Ganyan din tayo dapat sa Diyos. Ano ang gusto ng Panginoon? Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo'y magsakripisyo. Madali ba ang magsakripisyo o hindi? Hindi. Pero para sa ikabubuti natin yan. Dahil pag nagsakripisyo tayo, tinalikuran natin ang ating sarili, masasanay tayo na hindi lang natin binibigyan ng layaw ang sarili, kundi iniisip natin ang kapakanan ng iba. Amen ba yon? Kapag inutos ang Panginoon ngayong panahon ng Kwaresma na tayo'y magbigay, kahit naman wala kang pera, kahit naman kulang ang budget mo, hindi naman hinihingi ng Diyos lahat kung ano lang yung kaya mo. At pag natuto kang magbigay, makikita mo, yan din ay ikabubuti mo. Amen? Kasi hindi naman magpapadaig ang Diyos Kung naging mapagbigay ka, palagay mo magdadamot sa iyo ang Diyos? Oo o hindi? Hindi. Kasi mapagbigay ka rin. Balang araw makikita mo, basta sumunod ka lang. At etong mabigat. Ngayong panahon ng Kwaresma, hinihiling na tayo'y humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Hindi lang sa Diyos, kundi sa kapwa-tao. At kung tayo'y pinatawad, dapat din tayong magpatawad ng ating kapwa. Madali ba yon? Alam kong hindi. Pero inutos ng Diyos, kaya dapat ay sundin. You forgive. Not because you feel like forgiving. You forgive because you choose to forgive as obedience to Jesus. Kaya ka nagpapatawad hindi dahil deserving yung pinatawad mo. Kaya ka nagpapatawad hindi dahil dama mo ang pagpapatawad sa Kanya. Nagpapatawad ka dahil nagdidesisyon ka na susunod ka sa Diyos. Father, ang hirap pong magpatawad Sino ba nagsabing madali? Mahirap. Pero alam mo yung mas mahirap? Tanong mo sa akin, ano? Kung di mo susubukan. Lahat naman ng bagay mahirap pag di mo sinubukan. Pero pag sinubukan mo ng minsan, makikita mo gaan ang kalooban. At doon mo makikita may karunungan ng Diyos. Na kaya niya tayo hinihiling na humingi ng tawad at magpatawad. Hindi para konsintihin ang pagkakamali ng ibang tao, kundi para bigyan ng kapayapaan ang ating sarili. Tang isang taong nagsisisi sa kasalanan sa pamamagitan ng kumpisal, sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa kapwa, sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kapwa, may kapanatagan ng kalooban. Tama o mali? At ikaw, kagaya ni Jesus, magbabagong anyo ka. Magniningning ka sa kaputian. Hindi mo na kailangan ng gluta. Ikaw ay tiyak na gaganda. Bakit? Kasi yung ganda ng kalooban, nakikita din yan sa labas. At yung sama ng loob, ikasasama din ang itsura mo. Kaya yung taong mahilig magkimkim ng galit at ng sama ng loob, huwag ka nang magugulat kung masama itsura mo.
dahil nakikita sa labas kung ano ang laman ng loob. Amen ba yon? At ikaw na nagsusumikap magpakabuti kahit mahirap, ikaw na nagsusumikap na sundin ang kalooban ng Diyos kahit minsan na hindi mo maintindihan. Kapag panatag na ang iyong kalooban dahil alam mo na ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos at alam mong wala kang inaargabyadong tao, makikita at makikita ang iyong natural na ganda. Sapagkat ang nahahayag ay ang katayuan mong likas at yan ay ang pagiging anak ng Diyos. Amen? Amen. Kaya, minamahal kong mga kapatid, ngayong ikalawang linggo ng Kwaresma, sana'y baguhin nga tayo ng Panginoon kung paano siya nagbagong anyo sa bundok. Sa banal na misa, dito sa altar, parang itong yung bundok kung saan siya nagbabagong anyo. Nakikita natin yan sa tuwing tayo magsisimba. Ang tinapay at alak, nagiging katawan at dugo ng ating Panginoon. At kapag siya'y ating tinanggap, sana ito magdulot sa atin, hindi lang ng pagbabagong anyo, kundi ng pagbabagong buhay sa pamamagitan ng pagpapakabuti at ng ating pagsisisi at ng ating pagsunod sa Kanya. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring mabless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang inihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.